Katatanggal lang daw ng bagong hepe ng Mossad ng Israel ang dalawang matataas na opisyal na nagdisenyo ng plano para pabagsakin ang Islamic Republic ng Iran. Ang planong tumulong kumbinsihin si Donald Trump na makipagdigmaan sa Iran noong Pebrero. Ano nga ba talagang itsura ng planong yon? Ganito, atakayahin ng mga Israeli at Amerikano ang mga puwersa ng seguridad ng Iran sa Hilagang Panduran. Magbubukas ng isang koridor para makatawid ang mga mandirigmang Kurdish mula Iraq papasok na Iran sa gayon. At pagkatapos, libu-libong kabataang Kurds ang sasama sa kanila. Magpapasimula ng isang malawakang kilos protesta na aabot hanggang Tehran at magpapabagsak sa Islamic Republic. Ngayon, ang lalaking pila nasa isip nila na papalit sa rehimen ay ang dating Pangulong matigas ang tindig na si Mahmoud Ahmadinejad. Pero hindi ito nagtagumpay. Ang mga pagtagas ng impormasyon, lobbying ng Turkey at pag-aatubili ng mga Kurds ang umano'y nagpatigil sa bahaging Kurdish ng plano. Tinawag ng CIA chief ni Trump na katawa-tawa ang buong prediksyon ng pagpapalit ng rehimen. At ang mga arkitekto ng planong ito ay sinasabing mananatili sa Mossad, ngunit sa ibang mga tungkulin. Ngayon, makakasama natin ang Kurdish na political analyst na si Halim Matpalani. Ayon sa ulat na ito, Halim Mat, ang plano ay umasa sa mga puwersang Kurdish ng Iran sa mismong lugar na susuportahan ng Israeli at Amerikanong air power. Ibig kong sabihin, madalas namin naiulat ito sa buong panahon ng digmaan. Pero naging ba katotohanan ba talaga ang planong ito? Salamat sa tanong. Naniniwala ako na makatotohanan ang plano. Ang problema ay kung paano ito inisip, hindi talaga isinama sa konsiderasyon ang mga hinihingi ng mga Kurdo, una sa lahat. At ang realidad sa Iran ay ang mga Kurdo ay malaking bahagi ng populasyon, pero hindi sila ang mga taong kayang pabagsakin ang rehimen ng sila lang. Sa tingin ko, hindi ako naniniwala na nabigo ang plano. Sa palagay ko, masyado pang maaga. At para asahan ng mga tao na babagsak ang rehimen sa loob lang ng ilang buwan ay hindi makatotohanan simula pa lang. Pero ang ideya na ang mga Kurdo, maari sana nilang gampanan ang kanilang papel. Handa pa rin silang gampanan ang papel na yon. Pero ang mga inaasahan na sila ang magpapatalsik sa pinuno ng rehimen ng Iran at babagsak ang sistema mula sa loob at magsisimula ang rebelyon. Naniniwala ako na iyon ang estratehikong palagay na pumigil, sa pagsisimula ng rebellion. Pero naniniwala pa rin ako na posible pa ring mangyari yon, pero hindi ito magsisimula sa... Ang mga Kurd ang may mahalagang papel dahil sila ay may sariling armadong puwersa. Pero ang kailangan mangyari ay isang international na estratehiya na may pangako mula sa mga malalaking kapangyarihan tulad ng Israel, mga estado sa Gulpo at lalo na ang Estados Unidos. Kailangan nilang ipakita ang matibay na pangako na nais talaga nilang pabagsakin ang Islamic. Hanggang sa puntong ito, hindi pa nila ipinapakita iyon. Kaya wala pang mga puwersa, pati na rin ang mga Kurdo, pati na rin ang mga Iranian sa kalsada ay hindi atake sa rehimen dahil para sa kanila ay parang pagpapakamatay yon sa ngayon. Nasa survival mode sila. At kung wala man umang internasyonal na suporta, magiging pagpapakamatay para sa kanila na atakihin ang rehimen sa ganung paraan. Kaya kanino kasalanan ito sa huli? Ibig kong sabihin, malinaw naman, yung dalawang arkitekto ng planong ito na ayon sa ulat ay pinaniniwala ang nakumbinsi si Netanyahu na, alam mo, iharap ang planong ito kay Trump ay nailipat na sa ibang posisyon. Natanggal na sila sa mga dati nilang posisyon. Pero sa tingin mo, kanino talaga dapat ibunton ang sisi? Sa tingin ko, hindi natin pwedeng ituro ang sinuman at sabihin yung particular na tao o organisasyon ang responsabale kung nasaan tayo ngayon. Sa tingin ko, sa huli, ito ay usapin ng maling kalkulasyon pagdating sa... Alam mo, paano ba natin makikita ang pagbagsak ng rehimen at anong klaseng sistema ang meron tayo? Sa tingin ko, bumabalik pa rin ito sa maling kalkulasyon at hindi pagkakaintindihan na alam mo, kapag natanggal mo na ang ulo ng ahas, kumbaga, magsisimula na. Tama. At hindi pa nangyayari yon. Kaya maaaring gumana ang estratehiyang yan sa ibang bansa, pero iba talaga ang sistema ng Iran. Kaya ulit, hindi ko rin masisisi para maging ang patas lahat. ang ibigay ko sabihin. Gusto ko lang sabihin, malinaw naman, na hindi natin nakita ang mga puwersang Kurdish ng Iran na lumaban sa Basij, lumaban sa IRGC. Hindi talaga yon nangyari. Sa tingin mo ba may pag-asa sila kung gagawin nila yon?
Oo naman, sa totoo lang, nitong mga nakaraang buwan, may mga lihim na grupo na kumikilos sa ilalim ng iba't ibang pangalan sa Kurdistan ng Iran at nakikipagsagupaan sila sa Basij at sa IRGC sa iba't ibang bayan sa hangganan. Ngayon, yun ay ang mga ganitong uri ng sagupaan, masasabi mong palatandaan yun. At sa totoo lang, ito ang paraan ng mga Kurdo para sabihin, alam mo, sa Estados Unidos, Israel at mga kaalyado sa rehiyon na kaya namin harapin ang rehimen sa Iranian Kurdistan, hindi sa ibang bahagi ng Iran. Dahil ang mga Kurdo ay may pananagutan sa Iranian Kurdistan at sa mga taong Kurdo, wala silang pananagutan na palayain ang buong Iran. At hindi yon isang bagay na kaya nilang gawin dahil alam meron kang isang makapangyarihan estado na malapit na magkaroon ng mga sandatang nuklear. Hindi nila kayang talunin ang ganitong kapangyarihan ng mag-isa. Pero kung may seryosong pangako mula sa pandaigdigang komunidad, katulad ng nakita natin laban kay Saddam Hussein sa Iraq, naniniwala ako na hindi lang ang mga Kurdo ang magsisikap na harapin ang rehimen. Hindi lang naman, kundi pati sa gitna at loob ng rehimen, makikita mo na magsisimula ang seryosong, pagkakawatak-watak. Ang mga tao sa loob ng rehimen ay hihiwalay sa kapangyarihan. Dahil magsisimula nilang ma-realize na ang rehimen na ito ay nasa bingit na ng pagbagsak at na ang pangdaigdigang komunidad ay hindi na magtitiis sa kanilang agresyon sa rehiyon. Pero hanggat hindi ito nakikita ng mga tao, kahit na ito man ay mga Kurdo o mga Iranian sa kalsada, hindi sila handang, sumabak sa isang misyon na parang pagpapakamatay. Sige, gusto kitang pasalamatan hala sa pagsama sa amin. Napaka-interesante marinig ang iyong opinion tungkol dito. At sa tingin ko, kailangan nating maghintay at tingnan kung paano ito mauuwi kung sakaling tuluyang makialam ang mga puwersang Iranian at Kurdo.